Salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maraming nasambrag kaninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita nin Lunes. Sa dos kan bulan nin Agosto taon 2021. May rebanan kita abot 11 o'clock in the morning sa pag-urlay-ulay kan mga napapanood na tema ngunyan aldaw. Pag-resibinin mga report tali sa mga karonda. Nasa mo yung mga pag-iriba, yaong digdi sa technical, si Engineer Charlie Binaobra. Ang pinakasikat na DJ sa Ringkunada. Dahil kung ipapadaog, kadakol ang mga tagahanga, mga OFW, mga Bicolanong mga magagayon magkanta every Saturday, sa family hour, kadakol na baga, maski ning mga kababayan ta sa Ringkunada. Kadakol na nagpapalista ta, garo da ma-accommodar pag huri magpalista, Kaya dapat advance ang pagpalista po katong gusto mag-participate sa pagkanta sa programang Family Hour ni Paring Cha sa RPN DZKI. Garo number 1 na singer ngunyan. Kadakol, puro number 1 sa ang rating ko sa inyo, puro number 1. Saka si Kagawad Roblisan, Ano nga ni si person ni Kagawad? Si Milnan. Ang gusto kong madangog, si mama niya magkanta. Si Sister Milit na Robles sa Moralyo. Iyon niya nagdaog ka ito kay Pading Edgar Mimay. Sa, anong tong title ka ito? Dalan sa Kalangitan. Anong amateur contest baga ito ka ito? Auto-class ito, Pa-champion sinda ka ito pare yung dua. Ngunyan na nag-champion, si Sister na Milit. Kaya ini, madangog ko lang niya ako ni sa kasi Pading Edgar. Kung yung dua pa ni magkanta digdi sa ay malupito niya akong maray. Mas maribo-ribo ang mga viewers sa kanin.
Oh, tapos si Hermana nga, Maruaya Zero, matindi man pala ning kumanta talaga ng Hermana kong ini. Saka si Monica Perique, ano? Tapos si Cristel. Dahil pa nga nagkakanta si Hermanang Michelle. Saka si Hermanang Joy, Aros. Dahil pa ako nakanta. Madudubli ang viewers. Baka magsobra sa 2,000. Bueno, sa information niya, ang madigdi si Jimmy Guanzon, ang nasa tuyang guwapito, maskuladong PSG. Sa information niya, ang man dyan si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, sigisan ang gayon. Sigisan ang puti. Teka nga dyan, Joey, yung para suba-suba, tabaka nga magdara nga kulig ng tilapia. Ito nga yung inaapod na pikadilyong tilapia. Ay niya ako upertin, ma'am, pangutuhan ano. Tama niya ako yan ki Engineer Abilin Dontorallo, Chief Technician tayo man ang nakaduty ko niyan sa transmitter sa ita. Paborito niya ako yan sa kani Aldrin na Orlandan sa tuyang maskuladong PSG duman. Relamago ni na kadaragahan, sige mandulag. Ano man niya ako ta sige kandulag idol Aldrin. Sa mga kadaragahan, ni kamambay nga si marid na nga ako, marid. Masakit nga yung natibaan nga kita ma-out of the Colombo. Oy, bueno, sa mga may kumplianyo nyo nyan, palayugan tatulos ni na happy birthday. And may you have many more birthdays to come. Sa to yung mga birthday celebrant ngunyan na aldaw na Lunes, Pizza 2. Palayugan ko tulos ni happy birthday si Uncle Manny Habana, si Uncle Manuel Habana, retired ano po siya, fiscal or prosecutor. Kaya enjoy siya ngayon na ma-birthday ta. Yan man siyempre si Auntie Edna sa iyang misis, Auntie Edna Margati Habana, garumadate man sa kuya mga sadiring tao ta, birthday ni Uncle Manuel Habana. Attorney Manuel Habana, tugang siya ni Mama. Kaya pinapalayogan ko ni na happy birthday, may have many more birthdays to come. Kay Attorney Manuel Habana, retired retired na po siya sa gobyerno ano. And then si Pading August Vergara, sa sikat na media sa Manila. Nakaibanan ko pa ni sa Naga ano, Kampanaon. Ngunyan sikat-sikat naman. Kumpleanyo niya man ngunyan. Happy birthday paring August Vergara. Saka belated happy birthday kay Ma'am Rosalie Paz Corativo, kay Sister Maria Teresa Quiñones Ani, and kay Brad Emil Corativo. Belated happy birthday man kay Ma'am Kayla. Ay sa aga ka palan Ma'am Kayla ma-birthday kaya palan madara ka digdi yung ano, tilapyang pikadilyo sabi mo. Oy pading tsa. Birthday pala ni Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa aga. Palayugan tatulos ng advance happy birthday. Kaya pala sabi, madarada siya digdi yung pikadilyong tilapia sa aga. Sabi ni Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Ayan. Bueno mga tugang, padagos po ang online vaccine registration. Kan gobyerno probinsyal, kan probinsya ng Camarines Sur on camsurvaccine.com. Sa mga categories A1-A4, pwede pananggad magpa-register online to secure a vaccination schedule. Ngunyan bagang Lunes, Agosto 2 hasta 6, ngunyan na taon, nagabos na mga senior citizens, imbitado po ni Governor Migs, magpabarakuna na kamo. Ito category can now walk to be vaccinated in the following vaccination centers of the provincial government. Number 1, dyan sa Provincial Capital Vaccination Center sa Edmiro Building.
Panduha dyan po sa Baaw Community College. Magin ito pong mga tiyos tang mga kababayan, sunod na po kamong naka-schedule na barakunahan na para makuata na po, maguno ta na ang inaapod na herd immunity sa Laucan probinsya ng Camarines Sur. Lalo na kung mabakunahan na ang dakol na mga kababayan ta. Dahil nakitang gaya magparaha dit pag mga bakunado na kita sa enterong probinsya ng Camarines Sur. Ang schedule for seniors sa vaccination 9 to 3 p.m. Monday to Friday. Ano po? Ipadangog ko po sa endo si Governor Migs Villaferte kan probinsya ng Camarines Sur. Magandang araw po sa inyo lahat. Governor Migs Villaferte of the Province of Camarines Sur na bumabati sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay sa ating po mga updates laban sa COVID-19 pandemic here in the Province of Camarines Sur. Ngayon pong araw is a very special day because today we reached the 70,000th vaccinated person in the entire province. So as we speak, 70,000 na po ang ating nabakunahan. Every day, tuloy-tuloy, Monday to Sunday, ang ating vaccination province-wide. Lalong-lalo na po ngayon na panahon na opisyal nang inaprobahan ng IATF na ang A5 priority, which is the indigent residents of the province, ay pwede na rin pong bakunahan. Sa mga may access sa internet, pwede rin po kayo mag-log in sa www.camsurvaccine.com or here. Once you register online, you will be sent a confirmatory message via text na kayo po ay opisyal na nakarehistro na. And from 1 to 2 days, our evaluators will send you another text message kung kailan po ang sa inyong schedule para sa bakuna. They will evaluate po kasi kung sino po dapat ang i-fast track, tulad po ng mga senior citizen, comorbidities, and ngayon, indigent. Dahil as we speak right now, we are very proud na 95% of our frontliners in Camarines Sur have already been fully vaccinated. The remaining 5% po is yung mga humindi sa bakuna due to personal or hindi pinayagan ng doktor o kung ano man. So tuloy-tuloy po ang ating vaccination. Ako po, inaanyayahan ko po kayo na magpabakuna. So far, it is very effective here in the province and elsewhere in the world. Huwag na po tayo maging choosy sa brands, whether Sinovac, Astra, Pfizer, o kung ano man. The best vaccine is the most available one dahil buhay po ang nakataya, buhay ang nakasalalay. Kaya take the chance and the opportunity nang sa ganun, pag vaccinated na, almost 1.2 million residents sa probinsya ng Camarines Sur, that is when we will reach herd immunity province-wide. Marami po tayong mga continuous partnership programs with private hospitals in Camarines Sur, such as the Bicol Medical Center or BMC. Nagpahiram po ang gobyerno probinsyal sa Bicol Medical Center ng 15 ventilators para po sa mga nangangailangan sa severe cases ng COVID-19. Gusto po natin talagang ma-decongest ang mga pribadong hospital, mga tertiary hospital sa mga mild and minor cases. Yan po ang sinasalo ngayon ng gobyerno probinsyal para ang matitira sa mga fully equipped hospital sa COVID ay yung mga severe cases. And ang tulong natin sa severe cases, pagpapahiram ng ventilators. Ako rin po, sumulat na kay Secretary Duque ng Department of Health na kung pwede, mas lalo pang madagdagan ang allocation ng Camarines Sur sa vaccines na nare-receive po natin every week. Habang tumataas po ang cases ng COVID, importante, mas lalo po nating mabakunahan ang mga Bicolano, ang mga taga-probinsya ng Camarines Sur. So, nananawagan tayo sa DOH, please prioritize Camarines Sur for vaccine allocation. Ang binili po ng province na bakuna ay balita po sa akin, dadating ngayon pong July or August. We purchased the American brand Novavax because it requires minimal refrigeration requirements. Yung Pfizer, tayo po ay naghahanda na rin kung sakalit po tayo mabagsakan ng alokasyon dahil ang freezer rate po niya ay very
specific. Pero nonetheless, we are preparing for that dahil alam po natin marami sa Camarines Sur ang nangangarap o gusto ng Pfizer vaccine. But again, the best vaccine is the one that is available right now. And once you get vaccinated, mas lalo po tayong makakapagligtas ng buhay sa ating po minamahal na probinsya ng Camarines Sur. Daily rin po ang gobyerno probinsyal patuloy ang pagbigay ng distribution ng ayuda sa lahat po ng mga tinamaan na sektore sa COVID-19. Last week po, miniting po natin ng mga barangay health workers province-wide at binigyan ng konting financial assistance, pambili po ng kanilang personal protection equipment, whether PPE or face mask, face shield, dahil ang mga BHW po talaga ang ating mga naging kapartner sa barangay level. Ang probinsya, kami po ang bahala sa border control, sa facilities, sa monitoring, at sa iba't ibang aspects ng COVID-19. Pero pagdating sa family, zone, barangay level, ang mga BHW po, barangay officials, ang mga nagsi-step up. So miniting po natin sila, miniting din po natin ang mga micro, small, and medium na mga businesses all over the province of Camarines Sur. Through the help of DSWD, nagbibigay po tayo ng Sustainable Livelihood Program sa mga tinamaang mga negosyo. From 4,000 to 15,000 pesos cash ang nahingi po natin sa DSWD para maitulong sa mga micro, small, medium enterprises sa probinsya. Dahil totoo naman, sila po ang mga sadit, medium, mga darakulang negosyo ang talagang bumubuhay sa ekonomiya ng ating bayan. So dapat tuloy-tuloy ang distribution ng SLP. So sa mga taga-DSWD, salamat. Sana all katulad po ninyo na tumutulong sa mga talagang pinaka nangangailangan. So BHW, mga small micro enterprises, barangay officials, regular po ang ating patawag. So isusunod po natin ang mga market vendors, transport sectors, mga senior citizen, ang mga pregnant women. Nabibigyan po natin ng ayuda in the next couple of days dahil importante po talaga. We must never stop thinking of ways to help those who are really in need in this pandemic season. So sa inyo pong lahat, sana lagi po tayong maging alisto, lagi po tayong patuloy na disiplinado laban kontra COVID-19. Sama-sama, we will heal as one. Together, we will defeat this pandemic. Diyos mabulos po sa Indogabos, Gov. Mix Villaferte po. Mabuhay ang Camarines Sur. Mga tugang si Governor Migs Villaferte kan probinsya po ng Camarines Sur dahil kita pinapabayaan padangat sa iyang mga kaymanwa na target 1.2 million na mga taga Camarines Sur babakunahan na makakamtanta po ang herd immunity para dahil na po kita kaigwapa din na malalang sa sitwasyon arog kan ibang mga lugar na nagkakaigwang upsurge of COVID. Kaya may mga lugar na pinagla-lockdown na naman sa mga panahon na ini. Grabe pong perwisyo, makakamati inin labi-labing kapungawan, kagutuman ang ibatang mga kababayan. Sa mga lugar na nalalockdown, por medyo po ka naglalangkaw na numero, ka nagpo-positibo po sa COVID-19, lalo na ang kinakatakutan tang Delta variant na ini, na marikason dahil nga mag-ulakit, malat may sarong lugar sa Manila. Nagpuun lang sa Sangatos, biglang nagkinyintos na. So, minobra pa. So, kaya niya ako, mas maray na pong maglikay kita, mag-ingat kita, na di kita tamaan kan COVID-19 ta inot na inot nakakagadan ining virus na ini. Masurti itong mga tinatamaan nagpa-positive alagad nakaka-recover nararahayan. Kaya pasalamatan taan sa tuyang kagurangnan. Ito man pong talagang dahil nakasalbar, pangadji taman sinda na matuninong manan sa indang mga kalag sa ikadawang buhay dahil kaning virus na ini, COVID na ini. Malata puminakol na sa 21,295 ang kabilugan na kaso kan COVID sa Bicol Region. Matapos makapag-restore naman ng 105 na panibagong kaso kan simanang nakaagi.
Kaya ini po, medyo maglikay-likay po kita ta, Isus Maria Josep. Oy, saka daw ang mga report man nindo ka na DOH dapat magtarali, ano? Minsan ribongan, 88. Eh, nagtatarali pa ni amakon mo tong sanaga. Si report, kadakul pa. Ito pala, nagka-recover naman so kadaklan. Eh, kaya dahil nagtatarali, kaya dapat filming tarali sa indang report. Dakol pating mga fake news na buburutwaan sa mga social media. Igwang nananaong bagas, ata maray na klase, maputi. Paluluwasan kang kalaban sa politika, malatom ngaya, saka mabangog na bagas. O, na gusto sa naman na raoton. Igwang man na Facebook, nasaro ngayong alkalde. Delikado ngayon maghimas manin na bat-bat na reyas, ta kinasuan man niya ka na PNP. Dahil sa mga illegal na distribution man niya ka na SAP. O kaya, nagre-react man si Balyong Campo. Fake news man niya yan. Pero pig-confirmar baga ni Go, bigo talaga daang sarong mayor na nakasuhan na. Pero iniimbestigaran pa kan PNP si IDG ngayon. Oy, maswerte ang Camarinesor, Bicol Region, tasaro man ini sa napili ni dating House Speaker Alan Cayetano na mahirasan in tig 10,000 pesos na ayuda duman sa mga taga Camarinesor na nagkawara ng hanap buhay, mga small and medium enterprise na nagkarulugi dahil sa pandemic. Maswerte itong mga nagkapirili. Malata naging pilot district area an Rinconada kan sarong aldaw sa Yusan. Si 75 baga tong intirong nagrurukyaw sa kaugmahan na nakaresibi. Paring siya, tiga Jerismil. Pero ang pakiulay po ni Gubmigs sa kanikong Elray gamiton sa tama. Tatibaan niya pakaresibi kan Jerismil, magpaparlor na. Pagayong-gayo na kan buhok, ano na ngaya, pagayong-gayo na, dangan malingawa na si mayor na katuyuhan. So mga lalaki man, baka ngaya ipagparataya sa STL, uy, may bulang na pati daangon yan. May barita ko, may bulang na da. Kundi da, dahil ko pa man niya ako nahihiling kung talaga nag-ooperate naman ang bulangan. Tara mo po kung ang barita pagpaparatubodon mo man na dahil tapamanay isiyan, maray niya ako kayong pasyaran kung totoong may bulang na. As in tinutugutan na kita. Yaong pa ba kita sa GCQ? Kaya dapat maintindihan niya ako yan. Tamasakit yan. Lalo na sa mga parabulang, kung di ka mo nagbayad sa gate, kabali ka mo sa bibit-biton kan mga maskuladong CIDG, pag ka mo naabutan sa mga bulangan, dawa yan legal na bulangan. Kung di man nagpabayad din entrance fee or sa gate, dahil mapasiguro man ang management, ay kabali ka mo sa pupurun-punong pati ang management kan bulangan. Kung dahil pa po ni tinutugutan mga bulangan, na mag-operate. Alaga sa paghuna ko, sa pagtubod ko, kung ang lihiti mong bulangan, nagpabula, mga CIDG, PNP, dahil ka mo mag-iba, ilaban nindo ang diretsyon nindong, in good faith ka mo, nagbayad ka mo sa gate. Nagbayad ka mo sa gate, kan bulangan. In good faith ka mo, tampag-unaan nindo, totoong tigtugutan na kan gobyerno, bulangan. Kaya ka mo nagbayad. Tuklo nindo ang management. Tangarig mainuragan kung na talagang daipaman po tinutugutan kan IATF, magin kan mga local government units, ang mga legitimate cockpit arena sa entirong Kabikulan. Tama o mali? Paring Joe Tertersinyo, good morning. Nagaantabay. Ano po? Oy, pero maswerte po kita sa Camarinesor. Napili ni
dating House Speaker Alan Peter Cayetano na manauning tig 10,000 di pesos. Itong sabi niyang pag-asa 10K ayuda. Sa diring bulsa ini, kana mga pag-iriba niyang congressman. Malata sabi ni Kong El Revilla 42nd Second District, tinutulak ninda, kaibanan ninda ang iba pang mga balik sa tamang serbisyo, BTS, na pinapanginutan ni Cayetano na manao ni natig 10,000 di pesos. Matawanan ang lambang pamilya. Gabos na mga pamilyang Pilipino. Tawanan. Bakong araw katong sap. Igwa nang natawanan da, igwa man na da Kaya gulping. Mga da natawanan, tiro man na nagkakalintar sa good sa ngonyan. Dahil nauulian ang mga buot. Kaya itong mga dahil nagkatarawanan ni natig 5,000 di pesos na ayuda sa ining po the social amelioration program duman nga ni sa Manila. May tarantado man talaga man na elected na barangay kagawad sa Manila. Ta itong dapat itaw tayo bagat duman duwang opsyon, may 8,000, may 5,000 sa Manila, may sarong barangay duman na. Dapat ma-receive itong constituencies 8,000. Kinupit pa si 3,000. Tarantadong demonyo niya akong kagawad. Ara-arani ka lang niya ako digi sa Bicol na sunganga taka. Kinupitan mo pa itong nangangaipong namamanwaan sa Indo. Na imbis na 8,000, ay pirman mo lang ngayon ita. Ang 5,000 nga sa mo, ang 3,000. Sa barangay man nga ni, para may pundo. Na alam mo, nagkatarantaduhan yung kan barangay. Kaya mareman tong ito, tinanggal na gayto sa iyong pagiging elected barangay official. Tarantado. Imbis na magtabang, mag-edukar sa tama sa constituencies ninda, tinarantado. Demonyo niya ako ning kagawad na ni. Kaya ito man mga dahi nagkatarawanan, isagod sa ngonyon dahi daw po nagkakaurulian ng mga buot. Intero nagngunguro-nguro, baros mo down ang gobyerno, ang DSWD, ang mga elected official sa mga lugar ninda na dahi sinda natabangan. Para matawanan man ka na may mga requirements po kaya dato. Alagad, so mga nagkatarawanan, agaro iduruyan man, so mga nagtarao sa endang, taga DSWD, barangay officials, and local government officials. Arog lang po kaya digdi kayo sa ibabaw kang ginaman. Pag nakaresebi ka ng biyaya, ugmaka, arog ka ng mga tinarawan ng tiga 10,000 pesos. Ini sa diri ning kwarta pa. Tayo man may sabagol bulan man na hiro-hiro kan pagpasar nin Akta Republika or bill na pinagtulod ninda Cayetano para po aprobara naman ko ta na kang Kongreso na lambang Pilipino na mayaman man yan o tios panawanan ng tig 10,000 pesos na ayuda sa panahon ng pandemic. Lalo na naampirak ang pundo na mamayagpag sa gobyerno nasyonal. Duman maghahali ang pundo sa nasyonal. Alagad dahil sa pagmalasakit, totoong serbisyo asintabang kan mga kapwa Bicolanong opisyal kan gobyerno, pignagmaot nindan amakon mo sa ringkunada, manauning tiga 10,000 natan 75 nagayong beneficiary or madadagdagan pa. Sa kalalo na kung ining House Speaker ngo niya na si Velasco, aprobara na ini, dahil na pagparabalahon pa. Taduman nga ni sa Manila, may lugar na ilalak, ECQ, Enhanced Community Quarantine, lockdown na naman. Bawal na naman magpararuluwas, bawal man paralaugan. Aayudahan sa nakang gobyerno, 1,000, ano sa naman yan? Iinay ko po, hanggang 4,000. May pili pa, may 1,000, may, ay inda tayo, mas maorag niyo, inaprobaran ka na Kongreso na tiga 10,000 na ayuda kada sa lambang Pilipino. Mapang investigasyon sa mga lado kan na mga local chief executive, mga barangay officials. Mayo pati makakupit tigdi. Kaya maray man ining anlambang Pilipino, citizens, Filipino citizen, obligar na mag-kuha ni ninapod na national ID.
Tangarig dyan na sana daw po kan gobyerno deposito ang ayuda hali sa gobyerno nasyonal. Kulkog, anong apot gani? Masuksok na sana po kita kan mga ATM ta, kan sa tuyang ID, kaya ini pong itataong ID sa satuya kan gobyerno nasyonal, ining national ID. Taka nag-apply baga kita kan, nag-process, sabi kung may ayuda man, ta may kaibanan na dang ATM ini, tapi na-apply baga kita sa Land Bank of the Philippines, ni na garo bank account or ATM card, ATM account para dahil na makupitan. Itong tarantadong kagawad sa Manilang sarong barangay kagawad, kinupitan pang 3,000 ata 8,000, ginibo lang 5,000 nga sa emo. Sa moya man sa barangay mga 3,000. Pati barangay ginamit pa kan lukotoy na buisit. Magaling sa kawalang hiyan tong barangay kagawad na ito. Buisit kako ito. O kaya po ini, magayon na programa ini, sana dangugun ini kan Congress. Lower and upper house. Tangarig gabos ng mga Pilipino, magtios ka, magmayaman ka, kabali ka po sa ayuda. Para riyo po kita, nagsasapo, nagmamati ka na COVID-19 pandemic na ini. Mayong dahil po digdi apektado. Gulping nagkawaran ng trabaho. Gulping nagkakaguruslok, nagkakagurutom ng mga Pilipino. Gulping naghihiri lang. Mag-abo-abo ka ngunyan, naahadit na kita nagkaka-stress na kita. Ako nga magnuno lang ang sipong ko, takong naambunan, Diyos ko po niya ako, Lord, sana ba ko man ng COVID? Pero may kitang may stress sa kamatatakot. Sa panahon na yun Magpa-hospital ka, tiba ada, iswab test ka, pigkarakalintura ka, COVID na. O para ang hospital man, iguaman maklaim sa PhilHealth din na awad-awad man na kantidad. Para sa mga ginamit man nindang bulong, asin man na equipment, hospital equipment sa pasyente. Di ba? Kaya kung nakaka-claim po inapod na expenses ang hospital sa mga nagpa-positive sa COVID, lalo na so nagagadaan sa COVID. Igwa po dyan ako kaaman po nakiklaim ni na gastos na mga hospital. Ang problema ko niya, nagkapadipisil naman na po ang PhilHealth. Magin ang mga lying in, problemado kung paano naninda ma-reimburse, ma-refund. Sa inda madadapat makuha sa mga miyembro kan PhilHealth na mga misis na nangangaki sa mga lying in. O, di ba? O kaya nagpasalamat po ang mga nagkatarawanan na mga Bicolano, bako sana sa Kamsur. Interong Bicol ang tinawanan man po ng priority kang grupo ni dating House Speaker Alan Cayetano. Na dako lang tabang ang 10,000 talaga sa totoo lang. Na sa sobra sa 400 na pamilya sa bilog na Camarines Sur, gabos ng banwaan, ikot na, kabali na po ang Iriga City. Sabi ko nga ni Kansaro Aldaw, sa Yusant na nao. Pinanginutan mismo ni Gobmig sa Villaferte. Asin Naga City, kabali pa sa natawanan mga beneficiary. Kaya dakul pong mga Bicolano man nag-aasa, maaprobara na ang paano ka lang ini para matabangan na kan gobyerno ang gabos. Mag-iriba-iba kita, itulak na asin suportaran ang paano kala na ini. 10,000 pag-asa para sa masang Pilipino or sa mga namamanwaang Pilipino, lambang pamilyang Pilipino. Kaya ako, saludo man ako kay Kong Elrey. Padangat niya ang Camarines Sur, tinatabangan niya si Gobmix Villaferte, tangarig pong padagos sa indang pagtaong kwarta, pagkakan, gabos na gusto nindang tabang itataon ninda para mapaugma po, masimbagan ang pangangaipong maray ngunyan kan sa tuyang mga kababayan. Lalo na po ito talagang sobrang pagtios.
Kaya nga ni si Gobmigs, nagkaigwa po din Sustainable Livelihood Program. Masustineran talaga, continuous. Na itong pinakang tios, poorest of the poor, sa Bicol, ay sa Iriga City, naghahanap din na 15,000 gabos na mga constituencies sa Iriga City. Itong mga tios sa pinakatios, tatawanan po nintig 10 kilong bagas kada bulan sa laog din sarong taon dahil po kay po niya nida ngunya na pandemic. Kaya itong mga leader kan Villaferte, Team 1 Iriga, naghaharanap sinda, so iba man nga ni, kusa nang nagpapalista, dako lang tabang po ini. Pero po, bako itong nahiling nindo sa Facebook na pigpost, nin iba dyan na, dahil ta maintindihan kung ano man tarog kayan, maray na klase po ang bagas na itinatao kan Team Kamsur, Team Iriga, Team Rinconada kan Villaferte. Oh, di ba maray na klaseng bagas, 10 kilo kada bulan sa laog din sarong taon. Araw ken magmalasakit po ang Villaferte. Kaya dako lang tabang po ini sa balik 15,000 na mga taga-Iriga na matatawanan po kan ayudang ini. Ipadangon ko daw sa Indo bilang garo mensahe man sa to ni Kong Elre Villaferte sa Camarines Sur, katakod kan 10,000 pag-asa ali sa grupo ninda ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Kay banan po si Governor Migs Villaferte and Provincial Administrator Luigi Villaferte. Pinaglalaban po namin ni Speaker Alan Cayetano kasama ang mga grupo namin na dapat ang gobyerno ngunyan magbigay ng tag 10,000 ayuda, pero ang gusto namin sa gabos na pamilya. Gabos na pamilya dahil gabos man apektado kan pandemya. Kaya ngayong araw, nagpili siya ng 400 na pamilya hali sa iba't ibang distrito kan probinsya, iba't ibang banwaan, at ang napili niya ay kayo po. Espesyal po na aldaw ngayong pong araw dahil napili ang Rinconada area na maging usad sa mga pilot areas sa 10,000 pag-asa program ni Alan Peter Cayetano. Kaya ngunya na aldaw, ang lambang na yaon digdi, hali sa malalayong lugar, del Gallego, Lupi, Karamuan, Sangay, pagpuli nindo, nagpagal ka mo, makakareceive ka mo ng tag 10,000. Iwan, maraming salamat Congressman Alan Peter Cayetano. Sana dahil ka magpundo sa pag-isip ng mga maray makabagong programa ta ang Pilipino po talaga ngayon na panahon naghahanap ng mga bagong mga programa, leaders na talagang malalauman. So 10,000 sa lambang usad na sa dinguan. Congratulations mga manay asin manoy. Gamiton sa tama, gamiton sa hanap buhay, pandagdag puhunan. So yan lang po, padangat ka mukhang pamilya Villaferte, padangat ka mukhang pamilya Cayetano. Alam ko napakahirap ng buhay ngayon. Huwag lang kamo mawawala ng pag-asa. Kaya mabuhay kayo! Salamat! Diyos mabalos! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Kamsur! Mabuhay ang pamilya Cayetano! Paano ba ka ng pamilya Cayetano? Mga tugang ang serbisyong Kapwerte ninda Kong Elre Villaferte and Governor Mix Villaferte, Luigi Villaferte kan na probinsya nin Camarines Sur. Agkong pirak bagaan gobyerno probinsyal ipanauna, probarana yan 10,000 pesos na ayuda sa lambang pamilyang Pilipino. Agkong man sanang pirak ang gobyerno nasyonal, sabi nga ni ibaga ka ito ni Presidente Duterte, madara siya nin sinakong pirak sa Pilipinas. O di bot sabihin, nagkong kwarta ang gobyerno. Ipanauna. Dahil pagparapugulan. Ipanauna sa mga pamilyang Pilipino dahil po kaning pandemic na ni. May mga nagugutom na sa panahon na ini. Sana po
ang 10,000 na ipapanao po kang gobyerno sa tabang ninda Cayetano, kung El Rey, Gobmigs, day po yan nindo ipustaman sa online sabong ni Atong Ang. Garo si Atong Ang sige maning yaman Joter Tersinio. Good morning kay paring Joter Tersinio ka. Always tuning in, always listening in our radio program. Si Ringman si Lolo Jess. Kumusta na daw si Lolo Jess? May bulang na sa Square Garden, 300 an entrance kaswapon. Nalaog nga ni si Manok. Ano ni? Nadaog nga ni si Manok kan si barkada ko. An bulangan an may bayad, an entrance sa prisuan an may bayad, an exit. Ingat ka mo. 30 milyan. Di ba? Tama man. Ining 0909-823-7024. Sabi ko nga ni Kasubago, kung ang legitimate cockpit arena, nagpapabayad nin entrance sa mga bulangero, kasabungero, mga aficionado sa sabong, taan iba dyan, naglilibang-libang. Pero ang iba man talagang hanap buhay ng pagsabong. Ang iba man na ano lamang yan, madalan-dalan, ma-relax-relax. Lalo ito mga retired na, mga tired na. Kaya nag-retired na, tired na. So mga ex, fired na. Ganun naman. Padi yung ko, expired na nga ako, padi. Ay, pangyayari nga nako. Taon naman nga nako. Ay, dati nga yan, fire. Ay, nga niya, expired na. Ay, pangyayari. Oy, may bayad po. Dawa ka mo, kung halimbawa, ridon man yan kan mga maskuladong pulis o CIDG, dahil ka mo mag-iba, itukdo nindo ang management. Tapi nabayad ka mo, in good faith ka mo. Irason lang nindo, an arami, nantig, tinugutan kang gobyerno lokal, an bulangan na ini, sa lugar na ini, nagpabayad ding entrance, nagbayad kami, in good faith kami. Yaong kami digdi para maglibang-libang. May dara kaming manok na isasabong, ibubulang. Ngarig day abutong kan pagdururuhan. Saka, simpre, normal sa mga sabungero, sa mga kapustadores, gusto mag-enjoy, mag-relax. Tagaro, maluya ang buhay kan ibang mga bulangero, kundi nakakapagbulang. Totoo yan. Ungo niya, nagbayad bang kamo? Bigla ka mong ridon, ay di ka mag-iba, irasonin do, nagbayad ka mo, unian tinimriang ka mo, o kung may ticket yan, in good faith ka mo, saka an aramin do, legal, an pabulang, nagpabayad nga ni. Di ba? Ituklo nindo, an management, yun nantig, an bito nindo niya dyan sa management kaya ning bulangan na ini, bago nantig kami. Kamahal palan pati ka na multa ka ni Joter. Joter, 30,000 pala na. May bulang na. 300 an entrance kaso hapon na daog nga ni si Manok kan barkada ko. An bulangan, an may bayad, an entrance sa prisuan, an may bayad, an exit. Ingat ka mo, 30 milyan. Inay ko. Madakop ka pala nga na nagsusugal ka, illegal na sugal. Dawa nga ni kayo sa baraha, tong itpusoy. Ano po? May multa pag nadako po ka mo, 30,000 manggayon. Kaya nadidipisilan na po nga ni kita maghanap nin pambakal sa 2 kilong bagas. Mas lalo kitang masakitan maghanap ning pangpiyansang 30,000. Ang taong nakakasuhan na dahil makapiyansa kun sa kalabuso, mahimas ka nin na rihas. Pero kung masintabo ka, dawa, magparapadakop ka sa mga bulangan, sa mga sugalan, sa mga pusuyan, tungitan, pull-outan, madyungan, okay lang yata. Kinafford ka magbayad piyansa dahil mapira ka Pero kung daman kang pirak na pangpiyansa, pumurpundo ka. Dahil po, nadidipisilan na nga ni kita na mag-disponer nin pambakaling 2 kilong baga, 2 kilong tilapia. Lalo kitang madidipisilan sa pambayad sa multa o penalty.
Pag di ka makapagpiyansa, akon kon ka sa kalabuso. Kung masintinsyan ka pa, ay dagdag pang di ka pa nga nasisintensya, nakakulong ka na sa kalabuso. Pag nasintinsyan ka pa, another kalbaryo. Bubunuin mo sa kulungan. O, kaya yan po. Taga-likay kita, pandemic pati, lalo nung may Delta variant, ha? Kaya kamo mo na mga bulangan, magtagasunod mga mo. Sabi nga ni Philip, duman niya sa mga tok-tok ng lugar, may sabong man, pero tupada. Gawin niya ako kayang kamangungkan mga CID, GPNP, mga tupada sa bukid, sa mga tok-tok ng lugar. So, dahil na kayang toka doon. Tati ba, palitongan sinta ng Darakulao na gapo, irakman kan mga CID, GPNP. Kung pahurulugan ng mga Darakulang gapo, kawawa naman kay Mayo kayo nag-read. Sa mga lublob, as in bukid ng tok-tok ng mga lugar sa Bicol Region. Pero nga, sir, mga dikutsi nga yan, mga di-auto, nagdadayo, ayaw. Malupit niya ako talaga. Pabayay pa niya ako, mga kapostadores talaga, araw kayo May mga kapostadores sa bulangirong, pag dahil nakabulang, dahil hiling ning nagsasaral po ka ng manok. Garo pirming kalinturado, garo pirming may hilang. Oy, mga tugang, ribong na daw kulig diyo sa ACT-CIS party list na ini. Pero talaga niya ako ang representante na yaon sa Kongreso kan CIS party list. Lima na ba kanya ako ni yung yaon sa picture na post ni punong barangay Danrib Abuniti na nagsasabing nagpapasalamat sa ACT-CIS ang mga taga barangay na daw pati ito. Dakulong pasasalamat pinapasabot ka mga taga La Trinidad, Iriga City, kay Congresswoman niya Taduran saka sa pag-iriba niya sa ACT-CIS party list, kading pagpakongkrito, kading tinampo sa Zona 2, La Trinidad, luwas ng salbasyon. Si Pasiring na pala niyan dumaan. Tinampo sa Zona 2, La Trinidad. Iyo. Public Service Lady. Ako, bilib na ako kay kabayan tanga ninya Taduran, talagang representante ka na ACT-CIS party list ini. Pero talaga kamo dyan ninya, Congresswoman, tulo lang o 5. Tadig diyo sa picture sa anong upload gani sa billboard ni pade. Na gibo sa pinagkabit na niyo tarpaulin ini o billboard na ini. 5 ba ganing picture na yaon digdi? Yaon digdi yung picture ninya Taduran, talagang sa kaining babaeng nang pangarang kani Jocelyn Tulpo. Baka togang ini kan o agum ini kan saro sa Tulpo brother dangan may representative Eric ngunyan nagangalas ako pira daw talaga niya ako ang representantita tayaon si picture ni Erwin Tulpo yaon ang picture ni Rapi Tulpo. Ni si Erwin sa kasi Rapi, elected na yung congressman, representante kan ACT-CIS party list. O ining tulo lang. 2 babae, kabali si ninya Taduran, sa kasarong lalaki. Ading proyekto kang ACT-CIS party list, ang party list ng mga naaapi. Tasinda baga, mga Tulpo Brothers, sige maning tarabang sa mga naaaping mga OFW, iriwal kan mag-aragong, kabali ang sarambayan, so mga na didiyadong misis, nagreklamo, na didiyadong mister, yaon dyan, tinatarabangan ninda. Kaya kada ako naman baga nag-usubaybay kan na programa ni si Rapi Tulpo.
At kung mahilig ka sa chismis, kan sarambayan kan mag-aragom, mga kung ano-ano man ang kaso, piga-arano dyan, mga OFW yung sige ngayang trabaho sa ibang bansaan na mister. Alagad so nawawalat man nga sa Pilipinas na misis, sige man pasiram-siram kang pigpapadrakan na sa iyang mister. Iyo pang ginagasto sa pag-hotel ngayon ka na mga misis niya sa pati kalaguyo. Kaya magayon na magparad, subaybay maganda. Igwa man mister dyan na intiro man na aping-apikan sa iyang misis. Yun na nga ni po yung tinuturutot man. Pigpapaluto maning ati sa payuan na mister. Igwa man na misis na iyo man ang api. Ito man mister, dahil nagtataong sustento, agko maning na pira-pirang kalagoyo or sambay. Kaya pigireklamo, magayon naman niya ako ang programa. Kundi dahil lang ako kumbinsido mga tugang, tanya ako, pira daw talaga. Kaya gusto kong iapot ki Kongresuman niya, Taduran, kung pira talaga kamong kabali sa AXIS party list na nagre-representar kan sa endong party list, dyan sa Kamara Baha. Talima baga ining picture na ni. Yaon si Sir Rapi, yaon pa si Sir Irwin. Ading proyektong adi por medyo por medyo katultol na pagbabayad ninyo sa buwis Diyos mabalos. O kumbinsido man ko kaya ang buwis na babayaran sa gobyerno, buwis na hali sa gobyerno, sa mga tao, sa enterong Pilipinas, nagagamit sa tamang mga proyekto. Kumbinsido ako kayan. Alagad si Sir Erwin Tulfo, kan siya magbisita kahit sa Bicol Region, ikaw siyang pamilyang politikong pigparauragan niya eh. Pigparamuda pati, kung pwede nga niya, pati mga simenteryo, burugtak na mga pangaran. Sa mga... Pira kaya kang gobyerno ang pigagastos. Tapos nga para bugtak pa nga mga picture nindo, pati nga sa eskwelahan, pati nga sa mga school building, pati nga dyan sa mga covered court, mga waiting shade, tapi ko para lagi nga mga pangaran nindo. Pati nga mga picture nindo. Uragon man niya ako ni si Sir Erwin talaga. Pig mumuda, saka bako man yan hali sa kwarta nindo, sa bulsa nindong personal na kwartang piga, papagibo nindo ng proyekto. Hali bag ngayon sa gobyerno, tama, niya ako maurag talaga ni. Ngunyan ako nagangalas lang kay Sir Erwin Tulfo, ano tayaong kadigdiyo? Anggutan mo daw, Sir Erwin Tulfo. Nagibo ka ini yung picture nindo, yan ang tulong representante, saka pati si Sir Rapi, yaon man, masenador ka mo. Dapat malinawan tapuan na mga taga-iriga kung masenador ka mo, ni pamati na ni, na masenador ka mo, gulpi bagang tagahanga sa endo. Lalo nang ako, bilib man ako sa emo, garo pinapaluwas mo na ang mga politiko na nagkakaigwa po, nagpapahamaan nin mga infrastructure project, building man yan, tinampo man yan, horizontal man yan, o vertical man yan na project, nahali sa pundukan gobyerno, dahil nakaipuan pang ilagan mga retrato o pangaran kan mga politiko. Diyan ako nagbilib sa emo. Pero kan mailing ko ning picture mong ini Sir Erwin, isinusumbong ko lang sa emo. Taano tayaon dig ang picture nindo ni Sir Rapid. Taraman mo na bako nantig kaming elected or kabali dyan sa AXIS party list na nailihir na nagre-representar kan bilog na kongreso sa Pilipinas. Tano nantig tabig bugtak nindo dyan sa moyang picture. At nantig akong siging pantuyaw sa mga politikong nagpaparaburugtak nin mga lalawgo ninda, pangaran ninda sa mga project na ang gastos kayan, sabi mo, hali sa gobyerno. Hali sa buwis kan mga nanamawan-waan Pilipino. O yan, 5 na kamong nasa picture na yun eh. Napigpost ni po ng barangay Dandrib Abunite. Oh. Anggot pala niya ako sa mga politikong haros sa ibugtak ang mga pangaran, mga retrato, picture ninda sa mga project ninda. Tan sabi mo, let the people know. Hayaan ta na lang ang mga tao maghapot.
sa mga project na mayong pangarang kan mga politiko na ipigbubugtak, dangan mga da ipigbubugtakan kan mga retrato ni. Ayan, tala lang na. O, mag-apot sino man nga galing yung project na yan, sino nagpagawa niyan. O, di si, ano nga, si Aaron, di at least nga maganda. Ngunya niya, anggutan mo, tabogaon mo, ang nagbugtakan ni Tano ng tigtapiglag nindo dyan ang picture kong ako ng tigsiging pantuyaw sa mga politiko na nagbubugtakan sa indang pangaran asin mga retrato sa indang mga project, mga patinampo man yan o kung ano pa yan. Ngunyan tinutuyaw, abo ko ng tigna ako man ang tuyawo. Ay ano na tayo? Bueno mga tugang, mahanap buhay lang kita pa rin siya. Pagkatapos kang hanap buhay ta, di balik kita sa programa. Oras sa alas 10 sa imedya ng pagkaga. Mahanap buhay lang kita pa rin siya. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at maigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop.
Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical. The widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white. Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap. Yummy! High in calcium. Helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white. Milky, white, white, white. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Quincentenary Faith Rewind. Ferdinand Magellan was a staunch Catholic. Chronicler Antonio Pigafetta noted that Magellan came not only for the orders of King Charles I of Spain, but also for the propagation of the Christian faith. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Bueno mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Kumbinsido akong marikayan kay Sir Erwin na tulpo na pero ngalas lang ako ano man tayo ako nagdang picture mo. Paagalitan mo yung naglagay ng tarpaulin na yan o billboard na yan sa project ng AXIS dito sa Iriga. Sa pakalsada dyan sa nabanggit ko ng barangay na nandyan yung picture nyo. Ang alam kong representative namin, 3 lang ata ng AXIS sa Congress, sa Kamara Baha. Pagalitan nyo, ba't nandyan yung picture mo at tinutuyaw mo? Pinupuna mo, yung iba, tapos napupuna ka na rin. Yan ang sinasabing nagtutuyaw kita sa muta kan na ibang tao. So, musing ta, dahil ta natutuyawan. Tuyawan tama ng musing ta. Nangarig, dahil mahali ang pagtubod ta sa Indo. Good morning sa parantabay ta dyan sa Verbum Day School. Naagihan ko kasabago si Manoy Norman ang Chief Security kan Verbum Day School. Naka-tune in sa RPNDCKI. Good morning ma'am, kay Atty. Leo and Ma'am Susette Kaayaw and kay Aspirant Councilor Jor-El Kaayaw kan Siyudad nin Iriga. Sa mga nag-watching sa Facebook page kan RPNDCK ayan sa mo yaman ang pagpalayog ng good morning. Pasasalamat sa Indogabos ki Pamangkin Tel Mendoza, ki Milani Binosa Kadag, ki Hermanang Michelle Pasiti, ki Ma'am Alicia Malonda Nira, ki Hermanang Monica Pirique, Hermanang Milani Mendoza, Mr. Vander Gisen of Limasol, Cyprus, good morning. Thank you so much for watching. Kay Hermanang Doña Maureen Medroso of Naga City.
Good morning, kay Rodel Pili, good morning. Sabi ni Rosita Rumbaonere, hello, from Davao City, maray na udto sa Gabos, taga-iri ka talaga si Manay. Matibay pa magtaga Bicol, magsarita sa lingwaheng Bicol. Good morning and thank you so much po, Ma'am Neri, sa imong partisipar, pag-greet sa tuyang mga parantabay saka sa programa. Sabi man Hermanang Monica Piriki, ang dapat po ang ATM na yan, binigay na po sa inyo, matagal na po yan. Hindi pa rin binibigay sa inyo. Medyo 2 months sigurong ipaprocess yung national ID namin sa Pilipinas Siguro, pinaprocess pa. Tsaka, pina-open na kami dito sa Land Bank ng ATM, paring Cha. Ikaw, paring Cha, naka-apply ka na ng national ID mo? Dahil pa, mag-apply ka to, sayang. Kung ilaog baga dyan si Gismil na ayuda, sayang man. At least dahil na mag-agis. Araw ka itong kagawad na kinupitan pa sa loko to yung nakagawad niya. Ito kung yaon na niya ako sa aranay ko, dinampaw ko ding masing adi. Para kupit. Ayuda para sa mga tao, kinukupit pa. Lukutoy niya akong kagawad ni kan barangay dyan sa Manila. Dahil pa sis, dahil pa, maayo pa sa moya so national ID, mita, pigpaprasis pa man. Pero ang karahayan, ang gobyerno probinsyal matao man. Ma-process man ang mga taga-Camarines Sur nin provincial ID. Nagrahin na baga. May ayuda kali sa national, may ayuda ka pali sa probinsya. Di at least makabawi-bawi man lamang kita kan sa tuyang kagutuman. Kung di kita makakakarni naman kita pag nagralaog na sa ATM o GCash may kabali naman ang GCash pati ang ID sa probinsya. O, di ba? Kung ngunyan sige kitang rulugaw-lugaw, rulabon kita kung anong lalalabonan na sana dyan. Pero bilib ako sa mga kababayan at least nakakasurvive kita dahil padangat kita kan mahal na Diyos. Dawa gura kang katikaputa, katiusan pero buhay kita, nakakasurvive kita. Dawa nakakapaglugaw-lugaw na sana, at least may kinakakan paman. Mga ji ka lang ning aman niya mo, di ba Joter? Amigo kong Joter Tersinyo, magaji lang kita ning aman niya mo. Na biyaya ipapaabot sa yung kagorangnan. Ipapaagin sa mga taong magiging instrumento naan sa iyang blessing an sa iyang pigahaan sa yung hinagad na pagkakan itataw yan sa tuya. O kaya nagray na baga. Yun na mga answered prayer kita. May national ID na. Na kami kaibanan ng ATM. Igwa pa kitang provincial ID ipaprocess sa Camarines Sur ni Dagub Mix Villaferte and Luigi Villaferte, kung Elre Villaferte. Takon may mga ayuda man pong kwarta o kas ang gobyerno provincial sa dyan na sa provincial ID sok-sok na yan sa GCash. Ano pa Di pa daw ako nakaprobar sa GCash. Baka makaprobar ka pa iba mo daw ako pa Ano man yan, Jirjik? Paano pagpaprocess ka yan? Ako di ko pa man, kaya baka interesado ka man pala mag-apply ka sa provincial ID. Ang mga mayor gayod, siguro, iyan ang maaasikaso kan sa provincial ID. Mga mayor, mga leader sa barangay, kaya ready lang kita permi pa para sa provincial ID man. Oy, Bueno. May nabasa man daw akong pigpost sa sa Facebook page, Facebook account ni Vice Mayor Rex Oliva. Sabi niya, closure of road for parking of private vehicle of a government official. Service yung first class, pero abuse of authority or ignorance of the law. Si baga niya, digdi, picture digdiyo. Ang pangaron baga digdiyo, kaya baga sa San Francisco sa iriga ining kantong kan barangay Hulo. Iyo, San Francisco barangay Hul Agaraw gusto niyang apodan ang atensyon kan barangay council sa pahinginot ni punong barangay Cap Mac James Risoko Timinya. Ta ini palan right
lane, ining right side na tinampo, katahid kan barangay hall, may auto, duwang nakaparada, pero sa inutan kan auto, may nakalag sa atubangan ng slow down. Dahil ka man maka-slow down tayo. May duwang nakaparadang auto. Dahil man pigsabi kung kaysa na auto ini. Tapos may, garo tent. Itong garo, anong apod yan? Kakatahog? Tent yan o tarapal? Anong apod yan? Tent, duman sa duwang auto. Ini po kaya, mas mabilis ka digdi yung magpasintro kung digdi kahali sa San Francisco kung tinampong ini sa may simbahan kahali, malaw ka sa may pabarangay hall. Kung maliko ka, madyang ka ngayon sa market, pwede ka na digding lumiko sa right lane. Dahil ka na maabanti pa para lumiko ka duman sa rear side kan barangay hall para mag-turn right ka, di ba? Kaya siguro po, ang gustong sabihin digdi ni Vice Mayor Rex Soliva, na igwa bakit ang inapod ng mga widening, itong inapod na itong kan DILG na may widening pangani sa kapinapahali sa mga obstruction sa mga gilid kan tinampo. Igwa ba kaya ning kasuguan ang DILG kayan sa gabos, di ba? Na dapat i-clear ang mga tinamputa. Kaya siguro piga po ni Vice Mayor Rex Soliva ang atensyon kan Barangay Council na haliunin din mga nakaparada dyan na bihikulo sa kaining tent na nakapayong kaini yung duwang bihikulo dyan, ihanap ko taan na lang ng ibang parkingan na ngarig pong makabuilo man po ang mga sasakyan. Dahil pati lamang ni nasisimintong porsyon na ini. Dapat kanin pa siminto pa ini. May mga gapo na pati, delikado ini sa motorista beringkwang sindalig diyo. May mga gapo iling-hiling pating marayo. Tangarig pong siguro, dawa pa gayod may barangay resolution ka ni, pero po, kaipuan po gayod kung ang publiko na mga motorista na nag-request sa barangay council, magibuan man tabi ng inaapod na aksyon kita kayo ni, para sa karahayan man po kan sa tuyang mga motorista na yon mayorminting tinataan po nin pabor kan sa tong gobyerno na ang mga tinampo taning priority ang mga sasakyan, ang mga bihikulo. Taan mga tao tinataan man ning lugar na maagihan sa gilid, ang mga bihikulo igwa man ning pwedeng maparkingan po guide kayo na dahil na magluwas na garo ulang sa porsyon na ni kan nagilid kan barangay hall kan San Francisco kan siyudad kan Iriga. Tangarig pong at least dahil kita masabing kita ignorante kita sa lay, dahil man kita masabihan na kita garo nag-aabuso kita sa puder. Pero sa iling ko, kadikit lang po kayo na pakiulay kan motorista, publiko sa barangay council kan San Francisco na kung pwede po, iklarado tanan ng right side na ini, pigtutuyo na po mismo kan sa tuyang elected vice mayor na si Rex Soliva kan na siyudad kan Iriga. Sa kasaro pa, may naka-istorya man na kita ngayang mga Roman Catholic, Joey, tuod nga kita, pag minaagi kita sa chapel, sa simbahan, nangunguros nga kita mga Romano Katoliko kita. Ay permina, sabi ni parang Joter Tersenyo, permina, ratsan sana, see you. May purog na nga kung nakaredy digli Joey, tagay-tagay man lamang daw nga kita ng purog ta. May ginulgulan pati nga ko digdi yung pabo, pulutan, Ay niya ko, lay-laway lang niya ako kung magtagay ta. Maloy man ko magtagay-tagay. Sa pulutan niya ako, bagay niya ako, medyo marikas-rikas ako magpangil ng pabong ginataan niya pati na sa sa guta. Ay pertan see you, by and by. Kita baga ngaya Joey mga Kristiyano Katoliko, tuod baga ngaya kita na pag naagi kita sa mga simbahan Katoliko, mga chapel, nagpapanguros baga ngaya kita, niya ako, correct. Ako nga niya ako, napanguros man, o maggagi ka nga dyan sa diversion road kan San Francisco. O, may chapel baga niya ako talaga dyan. Dahil na ngayon nakadago si pagpanguros ko.
tano man niya ako. Ita duman nga sa mismong may pintuan nga sa may gilid nga kan na pintuan nga kan na chapel. Yaong nga duman si picture ni punong barangay Mac James Timinya. Paghuna ko nga nadagdagan ang santuta. Tayo na nga nadagos. Nakaabot lang nga, nakaduta lang nga sa mga muro ko dyan sa angog ko. Kaya, kung pwede nga, apo di man nga si punong barangay Mac James Timinya, nasa yung billboard nga dyan. Itong garo, picture niya dyan, nalion. Sa mismong kataid kan chapel kan San Francisco, Iriga City, sa may Diversion Road, nagduduwa-duwa na lugod nga kita magpanguros, tagaro ng galugod nga ang napapangurusan ko, picture niya na. O kaya, panduwang pangapudan tayo ni. Tamabuoton man po bagay ni si punong barangay Mac James Timinya. Kaya nga ni po, pang first class an sa iya manapig i-introduce na performance. Kulang na sanang pang world class. Nahiling tama na siguro nga niya ako, palibasa aspirante sa kargong city councilor, kan Ciudad kan Iriga, gusto niya man na ipresentar ang sa iyang mga accomplishment, sa iyang mga kwalifikasyon, kung ano ang sa iyang mga karahayan man na gustong ipasabot sa publiko, sa mga taga-Iriga, sa mga nag-aaraging mga dayuhan, sa mga motorista. Kundi po mananggad garo dangugon taman po kung igwaman talagang gustong mag-request na halion po yan, picture mong iyan, iray-uray lang kayo duman sa may mismong tubangan kan chapel kan Diversion Road sa San Francisco kan Ciudad kan Iriga. Nabubuyo po daan pagpanguros dahil na nadadagos. Ani ba ta? Parang ako ni kabaga kayaon sa bihikulo, papanguros ka. Tapos bigla mo mahiling picture ni Kapitan. Dahil na ito, garuman sana nga siya kaya ang pigpangurusan kung kaya sabi ko nga, gano'n na nga, nadagdagan ng santuta. Kaya sabi ko, sige po niya ako, nagbuot naman po niya ako ni punong barangay Mac James Timinya, pakiulayan taon der, na halion niya po ang sa iyang picture dyan, na kumbaga na aalibas-basan, na alingaw, na ano po kanina, na ano anibang mga tao, mga Katoliko na nagpapanguros sa chapel, biglang pag-arabanti nga picture na ni Kapitanan Mahihiling, dahil na nga nadadagosan sa mo yung pagpanguros. So, sabi ko nga sa endo, napakarahay, napakabait man ni Kapitan. Pati ni yung auto dyan na yaon na tinuyaw, na duwa, na dahil po dapat para parking dyan, aliw ng tent dyan. Pabilon ang mga bihikulo, motoristang magamit ang right side na yung kantinan po dyan. Pag sindahali sa may sentro, sa may simbahan nga, halimbawa, Crescini, pasiring dyan sa market, akong ma-shortcut dyan. At least, pasil naman po para sa senda. Kaya po, sana, dahil man ikakulog buot, ikaraot, an anong ini, tuyaw kaniba, niya tong kababayan, sa mahigos, pang first class na serbisyo, ni punong barangay Mark James Timinya. Sabi ko na nga, napaka-right, gabos na nagkukumplian yung man dyan. Sa San Francisco, pinapadara niya po ng birthday card. Ginigreet niya man po. Tapos, may mga nabago po dyan. Malangani po, ining mga may mga plate number ang mga kadaharong, apod kayo pa di. Binaragwana, may mga pagmantiner man kang kalinigan. Kundi dyan lang po sa dawang iyan ang medyo tuyaw. Siguro po, tamarayon man po, ugali ka ni punong barangay Mac James Timinya, dadagungun man po gayon sa endong pagriparo. Kadikit na pagriparo asin pagtuyaw po sa bagay na ini. Magin ang barangay council, garo baka pagmitingan hindi yan, para pag-urulay-ulayan po na magkaigwanin win-win na solution. 7 or 8 minutes more before 11 o'clock in the morning. Garo nagpapasabot na baga si BP Leni Robredo na dahil siya madalagan talaga for governor kung arog na kanian istorya sa politika sa Camarines Sur. Talagang baka mangyari mananggad itong 2 option na sana ni Vice President Leni to run for president this 2020 election or to quit politics. Na yun kagadang kansayang mga aki.
Pero sa mga local position, pwede pa nga nila yan mag-re-elect as Vice President. Or pwede mag-kandidatong mayor, kandidatong representative sa 3rd District, pero never gayod na magkandidatong for governor. Kasi lawyer ini. Sa kasarong tumbling na lang, dako lang orgulyo kan mga Bicolano kung magkasararo lang kita. Na paganahon si BP Lini kan mga Bicolano for president. For the first time in the history gayod sa enterong Pilipinas na may manggana nahali po sa Bicol Region, sa Region 5, sa pinakalangkaw na posisyon sa ilihidong opisyal kan gobyerno nasyonal o kang gobyerno kan Pilipinas. Na may mailir man lamang na presidente, pinakahalangkaw na opisyal na may ilihir hali sa Bicol Region sa primerong istorya yan. Kaya sa iling ko, sa nagluluwas na barita kung matuod man, garo dapig kakaulay na kan Vice President, si Senadora Lili de Lima na iyon na sana ang kumbinsiron asin konsideraron kan ibang grupo na iyo ang suportaran sa lado kan Liberal Party na isabat sa kandidatong gobernador kan presenting administrasyon kay Luigi Villaferte sa maabot na May 9, 2022 election. But sabihon, garo dapig ko kumbinsi na kan kampo ni BP Lini, si Senadora Lila de Lima, may mga abogado na nga nila pong nagpasyar na iyon na ang magkandidatong gobernador kan Camarines Sur laban sa Villaferte. Digdi pa lang nga niya ako kung totoo man ini, baad mayong kalaban si Luigi Villaferte. Tayo baga, sabi kan mga opposition, Leni Robredo na ngayon malaban. O ngunyan, nahihiling ko na, naglilinaw na kung baga sa tubig. Although September pa siya gustong magtaram, or baka before filing of the Certificate of Candidacy sa October, kung ano talagang siya yung dadalaganan. Pero digdi, sa mga nagluluwas na mga bareta, garo posible talagang for President si Leni Robredo. For President. Nasa iya both targeton. Si Senadora Leila de Lima, sa iling ko, ma-re-elect niya for senator. Dahil ni malaban na governor. Tainot na inot, bako man sa pagano, ano man an dahil man sa pagano, baka makatarampak kitang ikakakulog. Pero dahil na lang. Pero sa iling ko, ma-re-elect na lang ng senator kung kwalipikado pa siya na mag-re-elect senador. Sabi nga ni kitong mga nakaulay ko, Joey, ano ngayon sa Pilipinas, ang mga may mga pigrereklamo ngayon mga kandidato or may mga igwa ngayon mga reklamo sa enda na kung saan nga pwede pa ngayon sinda magkandidato. Ay, pwede baga nga niya ako. May mga politiko baga nga niya ako na dawa may mga reklamo sa enda. Nagana pa, tinutugutan pa kang gobyerno asin kang COMELEC. Si itong mga halimbawa sa Senador Antonio Trillanes niya ako kang panahon, nagkandidatong Senador Manggiraray, dawayaon sa Sildakan PNP. Si dipuntong dating Senador Ninoy Aquino kan panahon ng kana Marcialo. Ano to, nailir man baga tong senador bakong iyo. Pero garo nakakulong man baga siya bakong iyo. Pero gana. Pero depende na sa politiko, sa kandidato, na igwang mga pending cases or pending case na magkandidato pa. Kasi wala pa naman wala pa naman desisyon ang court or wala pa naman sigurong dahil pa man na sisintensyahan kung sinda guilty sa sinasahot or guilty or bakong guilty sa madaling sabi. Pero kung may delikadesa ka, kung may delikadesa ka, kung may amor proprio ka, nasa sarong kandidato na lang yan. Kung re-elect ka or makandidato ka,
nasa sa imo naman lang yan. Total, ikaman ang ibabas, ikaman ang tutuyawon, kan sa imong, depende yan sa public. Kasi, ang minataong mandato, elektorado mang giraray. So, ang tao mang giraray, ang mapili. Kaya, depende po yan. Basta, ang aram ko lang, pwedeng magkandidato ang mga may pinding. Okay? Pero, madepende sa mga kandidato o politiko kung makandidato pa sinda. Di ba? Saka, kung sinda, susuportaran pa man nin mandato kang kadaklan na mga elektorado. Kaya, depende sa inda yan. Pero malinaw, na hiling-hiling ko, bipili ni Robredo dahil malaban na gobernor. Laila de Lima, senadora, sa hiling ko, mara-elect for senator rin eh. Mas makaka-resback pati siya sa ginibo man sa iya kan na iyang kalaban sa politika. Di ba? Kung governor siya, makandidato siya, paano siya makaresback? Di ba? Biyan mga tugang, ako inabot na